September 14, 2021. Ama Mirna! Woo! Congrats po kay Ama Mirna. Hello, magandang umaga. Muling magbabalik si Ama Mirna, magbibigay muli sa inyo ng konting reaction lang. Ito ay tungkol naman sa ugali ni Beyonce. Tatanungin ko kayo, okay ba yung ugali ni Beyonce? Para sa akin, okay talaga. Sino ba nagsasabing hindi okay? Okay yan dahil si Beyonce ay napakabait at napaka-humble niya. Bukod siyempre sa maganda na siya, yung katangian niya nga ay napakabait niya. At hindi lang yon, hindi lang mabait, hindi lang humble at hindi lang maganda, kundi napaka-maalalahanin niya. Tama ba yung term ko, maalalahanin? O sabi natin caring, ganun ba yon? Kasi napansin ko nga dito sa ginawa niya kay Kalingap Edu. Panoorin natin. Sana. Sige. Bulang ka lang. Ano to? Ano to? Sapatos. Sana po. Sapatos. Pambihira, pinapakaba mo ako ah. Ngayon lang ako nakaroon nito ah. Mainis po lang. Tingnan nga. Ayan, si Beyonce nagbigay ng regalo kay Kalingap Edu. Actually, dalawa na nga yung ginawa niya kay Kalingap Edu, na ganito. Alam po ba niyo na nung nakaraan din, nagbigay din siya kay Kalingap Edu. At nung binuksan ni Kalingap Edu yung regalo, doon pa sa sasakyan binuksan ni Kalingap Edu yun. Yung unang regalo ni Beyonce nga noon, binuksan doon sa sasakyan, doon sa kotse ni Kalingap Edu. Ay hindi na naantay ni Kalingap Edu kung paano niya buksan yung regalo ni Beyonce. Basta na lang niya binuksan yon, tapos nagpasalamat siya dahil sa mga bigay ni Beyonce. Kung naalaala ba ninyo ay nagbigay si Beyonce kay Edu ng brief, diba? Nagbigay siya ng brief, natandaan ko yon. Kaya appreciate naman ni Edu kasi sabi nga niya tamang-tama kasi tatatlo raw yung brief niya. Pero joke lang yun ni Edu maniwala ka naman nun, natatatlo lang. Mapagbiro talaga itong si Edu Yung unang regalo ni Beyonce, napansin po ba ninyo na na talagang may effort yung kanyang pagbibigay, yung pagbabalot niya, may mga sulat-sulat pa siya, at pinagtyagaan niya talaga at binigyan niya ng panahon para gawin yun. Kaya lang yung unang regalo nga niya, hindi na buksan ni Edu ng tama. Bandang huli na lang nalaman ni Edu na bakit gano'n, may sulat-sulat. Yung mga 5 senses ba, kung matatandaan. Halimbawa, yung sense of hearing, ganon. Huhula si Edu dapat doon kung ano ba yung regalo ni Beyonce na patungkol sa sense of hearing. Diba? Binigyan siya ng headset. Kaya headset yon ang tamang sagot. Yun namang brief, sense of touching. Diba? Skin yan. Kaya brief yung naisip ni Beyonce na ibinigay. Tapos meron pang sense of seeing, sense of smelling, ano pa yon? Sense of tasting, pero hindi na masyadong ni Edu yun kasi ang nauna kasi binuksan na lang ni Edu yung mga gift na wala pa yung mga tanong, question and answer dapat yon. Pero itong pangalawang gift ni Beyonce, naku, bongga kasi kahit ganyan nakakarton siya pero napakaganda yung pagkakagawa dahil may effort talaga. Binigyan niya talaga ng panahon para gumawa ng ganong regalo. Sa lalagyanan pa lang ay napakaganda na. Artistic ba kumbaga si Beyonce? Magaling siyang mag-isip. Tama yung kanyang ginagawa na hindi lang basta bumili ka isang bagay tapos iniregalo mo, pinabalot mo, niregalo mo. Hindi ganoon ang ganyang ginawa. Kundi gumawa siya ng mga pamamaraan na matutuwa naman si Edu. Ito nga, tuwan-tuwa si Edu. Talagang hindi niya makakalimutan, hindi makamove on nga At may mga malilit pang sulat, di ba?
na tayong si Edo lang ang pwedeng magbasa nun, hindi pwedeng i-public yun. Kaya sabi ni Beyonce na ikaw lang dapat ang magbabasa. O, di ba? Napakaganda at talagang pinag-isipan talaga ni Beyonce yung lahat ng kanya ibibigay kay Edo. Lalo na yung nasa ibabaw, towel. O bakit nagbigay ng towel si Beyonce? Nakikita niya kasi kung ano yung ginagawa ni Edo, anong pangangailangan ni Edo. Bagamat yan ay napaka-simple lang, sabihin natin napakamura lang na bagay, pero yun ay kagamit-gamit talaga at mahalaga yun para kay Edo. Yung towel na ibinigay. Napansin kasi ni Beyonce na si Edo ay hindi gumagamit ang panyo o towel. Nagpupunas lang daw siya sa damit niya. Kaya naisip ni Beyonce na regaluhan siya ng towel. Napaka-caring naman talaga, ano? Yan ang gusto ko kay Beyonce. Talagang pinag-isipan niya ng gusto kung ano ibibigay kay Edo. Pero si Edo nga ay mayroon naman siyang rason kung bakit hindi siya nagdadala ng pamunas. Kasi gusto niya pag umaalis wala siyang dala-dala, ganyan lang. Gusto niya kamay-kamay lang, 'di ba? Magkabagay nga talaga silang dalawa dahil si Beyonce isa siyang tagapagpaalala kay Edo o tagapag-remind ba kay Edo kung anong dapat niyang gawin sa sarili niya, ganyan. Pag pinagpapawisan na si Edo, nandyan si Beyonce magbibigay ng towel para kay Edo. Tapos yung tsinelas din, o di ba? Magbibigay siya ng tsinelas para kay Edo. Yung pangangailangan ni Edo ba ng simpleng paraan lang o simpleng bagay lamang, pero katanggap-tanggap at ka-appreciate naman yung regalo na yon. Yan ang maganda kay Beyonce. Nag-e-effort, gumagawa, talagang with love yung kanyang pagbibigay ng regalo kay Edo. Agree ba kayo doon, mga kalingap? Siyempre, agree kayo doon, ano? Hindi man pinapakita ni Beyonce na love niya si Edo, pero sa mga kilos o sa mga pagbibigay ng mga bagay na kailangan ni Edo, ay mapapansin mo na nag-care siya talaga kay Edo. O, di ba? Kilig na naman. Natutuwa tayo dahil, siyempre, dahil yung ating hinahangaan ay nagbibigay din ng lesson para sa ibang mga kabataan. Yan, hindi lang basta-basta banat ng bigay ng bigay, kundi with love, with effort. Napaka-artistic talaga ni Beyonce. Pagdating kay Edo, yan, palagi ko hindi lang pagdating kay Edo yan, maging sa pamilya ganyan si Beyonce, napaka-caring niya. Kitang-kita naman di ba? Sa magulang niya, sa mga kapatid niya, talaga nag-aalaga siya ng husto sa pamilya niya. Nako, malapit na matapos ang bahay niya. Titingnan natin, mga ilang linggo, mga ilang buwan na lang. Excited na ako. Maaaring kayo, excited na rin kung ano itsura ng bahay ni Beyonce. Okay, hanggang dito na lamang ang aking komento o ang aking reaction tungkol kay Beyonce. Salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!